Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon po ay nakikiramay tayo sa lahat ng mga mahal sa buhay na naiwanan ni Filipina-Australian Women International Master Arian Kawili, ang asawa ni World Number 7 and Super Grandmaster Levon Aronian ng Armenia. Dahil kamakailan lamang po ay nabalitaan natin na nasugod si Arian sa ospital dahil sa car accident at ilang panahon lamang ay nabalitaan natin na pumanaw na nga. Ayan, so ikinalulungkot po nating lahat ang pagpanaw. Bata pa kasi si Arian. Maikwento ko lang ho sa inyo, no? Si Arian ho kasi naabutan ko pa yan dito sa Pilipinas nung time na kiddies pa kami. Kasi 33 years old siya ngayon, 34 ako, 35 naman si Mark Paragua. Kasing edad niya po si Grandmaster Julio Catalino Sadora, Grandmaster John Paul Gomez, Grandmaster Oliver Barbosa. Yan, so halos kami po yung magkakapanabay sa kiddies. Pero medyo latecomer lang ako ng kaunti. So isa po yan sa napakasikat na bata noon si Arian. Hindi makalusot sila Gomez dyan. Sila Sadora, sila Barbosa. Kadalasang base po sa nasaksiyan ko, laging tabla. Ganyang katigas si Arian, hindi siya malusutan ng lalaki basta-basta. At kung ako po ang mag-a-assess, pwede po siyang pang-board 1 ng Pilipinas dati pa lang sa women's section. Kahit sa Olympiad. Ganyan po kalakas si Arian. Yun nga lang, sa madaling panahon ay sa Australia na po nagtigil. Ayan po. Okay? So ito pong i-analyze nating game ay based sa aking na-research. Ito yung parang masasabi ko na pinakamalakas na tinalo niya. Okay? Si Vladimir Epishin. 2667, veteran and theoretician, super grandmaster. Ayan. Okay? So bago po natin tuluyang i-analyze ang game na ito, ay atin muna pong sagutan ang puzzle na iniwan natin sa laro ni Super Grandmaster Garry Kasparov versus Super Grandmaster Timur Radjabov ng Azerbaijan. So kung matatandaan nyo po, ito yung iniwan natin. Okay, so ang excellent move dito ay A7. Okay, check. Then force to capture the B7 pawn. Then fa-follow up pa naman ng A8 queen. Sacrifice ulit. King takes A8, pwersado. Then knight B6, fork. Pwersado uling capturein. Otherwise, makakapture yung queen. Panalo pa white dyan. So, C takes B6. And then may final blow na bishop F3. Then dito ay forced to capture with queen takes F3 na mauuwi sa tabla. Stalemate. Okay, yan po ang pinaka-maximum saving technique na magagawa ng puti dito. So, dito pwersadong capturein. Kung hindi kasi, halimbawa, mag-queen B7, magpilit pa black. May simple bishop takes B7. Siyempre, king takes B7 and then king H5 followed with king G6. So, talo pa black dito, lalabas. Mas late pa siya sa eksena. Ayan, no? Oh, grabe ang late. Oh, takes, F7, king C2, then F8 queen, then B3. So, wala na. Definitely winning for white. Okay? So, yan lang po ang solusyon ha. Wala nang iba. A7, excellent move. Congratulations sa lahat ng mga nakakita. And then, sa end of the video, bago tayo magbigay ng bagong puzzle sa video na ito ay i-announce natin yung mga nakatama. Okay? Alright, so ngayon i-analyze na natin ang laban na ito, ang in memory of Arian sa pinaka-the best game na kanyang nagawa sa kanyang entire chess career para ho sa akin. Okay? So dito, Arian played D4. Vladimir played knight F6, knight F3, B6, C4, E6. So bata pa lang ho, nahubog na si Arian as a theoretical player. So hindi siya yung tumitira ng opening na pa sideline. Talagang mainline lagi yan, bata pa lang. So E6, ito po in-transpose sa Queen's Indian. G3, so Queen's Indian classical. Alright, and then Bishop A6. Okay, and then B3, so pinapaganyan talaga yan. And then Bishop B7. Ayan, so idea lang ng B3 para syempre, logically, dito na i-develop yung Bishop sa B2 kasi naka B3 na eh. Yan, yun nga lang pag Bishop B7, Bishop G2, and then may Bishop B4 check. So dito ay pwersadong mag-Bishop D2. Okay, so medyo meron lang side effect ito sa posisyon na to kasi dapat yung Bishop na sa B2 mapupwersa sa D2. Yun ang idea ng Bishop B4 check. Kasi kung dito magda Knight B D2, hoping na dito may de-develop, yun nga lang hindi maisa sa katuparan yan dahil may Bishop C3, threat ang Rook sa A1, Rook B1, then Bishop takes D4. Since hindi pwedeng i-capture dahil nakapin ang Bishop sa G2. Very strong yung bishop sa B7. Okay? Yan, so balik natin. Bishop D2 and then dito ay nag A5.
So, ideally, ini-invite ng white to capture the bishop on b4 and then a takes b4, magkakaroon ng strong open a file. So, dito nag-castle, pinabayaan lang, castle din, then a3. Yan, so ito na yung time syempre na kailangan mag-react na ni Vladimir sa bishop niya. At dito ay pinili niya ang bishop e7. Kasi dito, kapag nag-bishop takes dito, pwede rin naman, linya pa rin naman. Yun nga lang, bahagyang makakatulong sa white to develop. Naka-capture na, nakabawi na, naka-develop pa. Okay, and then dito nag-bishop e7. So parang gusto pa rin paratingin ng black dito na mayroong strategic defect ang nangyari sa puti kasi yung bishop nga dapat nandito sa b2, napunta sa d2. Ayan, and then dito ay nag-knight c3. Alright, then d5. Okay, so pag d5, very normal. So control the center, c takes d5, e takes d5. So ang idea ni c takes d5 para makontrol, magkaroon ng open c file and then to bring pressure sa c file ng black. Then nag queen c2, syempre napakaganda, connect the rooks and then planning to play rook f c1 para lalong maload ang pang pressure sa c file. Rook e8, syempre development. Rook fc1, ayan na nga. Knight a6, so ito yung development na at the same time kahit papaano mayroong role to defend c7 under pressure pawn. Then bishop f4, maximum development and activity para dagdagan lalo yung pressure doon. Queen d7, simply to connect the rooks. Then knight a4. Ayan. So ang idea ni knight a4, ang idea ni Aryan dito para hindi maka c5 yung black para manatiling hanging yung pawn sa b6. Okay, so ang ganda rin nung idea ng knight a4. Tapos meron ding mga strategic maneuver na knight b2, knight d3 para ma-activate in the future sa center. Alright, then dito bishop d6, inopost na yung strong bishop. Bishop takes d6, queen takes d6, and then e3. Yan, para kung umalis man ng queen, wala nang nakahanging pawn sa e2. And then yung e3, nagsosolidify din ng pawn sa d4. h6 para ma-release yung back rank ng black and then syempre kahit paano nakakapagpigil din yan sa mga tricky ideas ng knight g5. Then dito nag-knight b2 na nga, ayan na nga. So ideally, mag-knight d3, control the c5 square, control the e5 square. Then nag-c5, ayan na. So yan talagang pinakapang-gamble ng black dyan. So psychologically, gusto talaga magpilit ng lalaki sa babae. Yan ho ang katotohanan talaga lagi in an actual game. So dito nag-knight h4, so napakaganda nung strategic idea ni Aryan. So bata pa lang ho siya, 14 years old pa lang siya dito, year 2000. So, very resourceful na siya. Talagang panglalaki na kagad yung idea niya eh. Ayan, knight h4. Ang ganda ng knight f5. Then dito ay nag-rook a c8. Okay, so kasi dito hoping ni Arya na sana magsi-c takes d4. Yun nga lang, may magandang knight f5. Oh. Tapos yung knight ang ipangka-capture niya sa d4 para halimbawa, i-assume lang natin like for example, mag-queen d7 and then knight takes d4. So, very solid ang pawn structure. 2 pawn islands lang ang white. Ang black nagkaroon ng 3 pawn islands. Weak ang b6, weak ang d5. So, definitely strategic advantage for white. So, dito, after knight h4, nag-rook a c8 para mas may counterplay. Alright, and then nag-knight c4. Ayan, interesting move. So, para matulungang mabilis ang aktibong purpose ng knight sa b2 from passive to active. So since hindi pwedeng i-capture dahil nakabitin yung bishop sa b7. So umiwas lang ng queen e6. Then dito ay may ginawang strategic good move si Aryan. Very may psychological effect yung ginawa niya eh. Okay, so ibigay ko ho sa inyo. You can post the video. After a count of 5 ay itutuloy ko na ho uli. Start. Congratulations sa lahat ng mga nakakita. Ang magandang ginawa ni Aryan dito ay queen f5. Yan, so simply to queen. Queen to queen lang. Yan, so and then dito kasi ang ideally, kung hindi gagalaw ang black, pagpalagay na white ang gagalaw dito, may queen takes e6, rook takes e6 para depensado yung pawn sa b6. Yun nga lang ho, may bishop h3. May sidestep na gano'n, no? Mako-quality down si Vladimir. Ngayon, kung pawn naman ang pangka-capture sa queen, mabibiti naman yung pawn sa b6. So, simple lang yung queen f5 pero malakas ang dating. Okay, so dito, nag-c takes d4. Siyempre, e takes d4 din. So, very symmetrical ang center. Isolated yung sa d4, isolated din naman yung d5. And then dito, may kaunting defect nga lang. Merong medyo kaunting pangit na strategic structure dito. Kasi yung knight sa a6, hindi maitulong eh. Napakahirap ng control ng knight sa a6. Parang lumalabas, wala sa eksena. Mahirap ang kanyang activity. Then dito ay nag-queen c6. So hanggat maaari, humahanap si Vladimir ng pang-gamble. Mapilit niya ang batang-batang babae na si Aryan. Ayan, and then dito ay nag-rook c2. So ideally, magna-knight e3. Kasi dito, syempre, hindi pwedeng alisin ang knight somewhere. Kasi isasabay talaga ni Vladimir yan. Ihahataw niya ng queen takes rook yan.
So lalabas 2 rooks kapalit sa queen. Tapos ang position medyo semi-close eh. So okay lang ang 2 rooks dito. So maganda yung decision ni Vladimir dito. Then nag-rook c2 para maka knight e3, maging dalawa na ang depensa at handa nang hamunin ang hamon ni Vladimir sa kanyang queen. Alright, and then dito ay nag b5 na nga. So talagang pinabukas yung c-file, queen d6. At dito ay sumimple lang ng capture si Arian. Bishop takes c8. Okay, and then queen d3. So may tempo sa b5, kinakailangan pang mag-react. And then finally, nagkaroon na rin ng purpose yung knight sa a6, nag-knight c7 to defend the pawn. And then nag-knight hf5, inactivate muna yung passive knight sa h, queen b6, and then rook c1. So ito, maganda tong rook c1. So maganda-gandang senyalis na yan. Nag-b4, a4, para at least solid ang structure pa rin sa queen side. g6. Ayan, so ino-offer yung sacrifice sa pawn sa h6, so mapapansin nyo. Pero dito medyo nalaliman si Arian, nag-knight h4 na lang. Pero definitely, according to a strong reference, pwede rin naman pala to. Yung nga lang, very annoying ho eh. Tinan nyo King g7, looking na parang kulong. Hindi naman pwedeng tumakbo dyan. May knight at bishop. Diba? Yung pala may queen dito lang. Ayan, may mga ganyang trick. Siyempre, hindi pwedeng capturein ito kasi definitely may knight f5 check. Mamamatchas yan. No? Dito, diba? O, pakita ko lang sa inyo sa mga beginners. Yan, may mate. Yan, hindi pwedeng ganyan na mangyari eh. So, siguro pwedeng itry ng black ito, rook h8 para talagang tuluyang ma-capture yung knight sa h6 ng buong buo. Yan, yun nga lang may g4. Itong medyo mahirap makita sa naked eye. Itong g4 kasi ideally pag nag-rook takes knight, may g5 fork pa rin. Siyempre yung king hindi na pwedeng isama yan kasi may mga ano pa rin knight f5 check pa rin discovered check. Ayan. So, may ganyan. Pwede rin naman pala yan. Then, followed with g5 and then later on, isi-safe na yung knight sa h6. Okay, so balik tayo. Yung nga lang, medyo mahirap pong makita yung g4. Annoying, medyo looking exposed sa mata ng tao. So, knight h4, then nag-king g7. Ayan na nga, para at least defended na yung pawn sa h6. Baka mamaya, tamaan pa ng mahalaw pang bigla yan. Knight f3, then bishop a6. Queen c2, so threat yung knight sa c7, knight e6, may threat dito, queen d1, okay? So dito psychologically, matalino si Arian alam niya na kapag draw, para na rin siyang nanalo. At kabiguan naman ang mararamdaman ni Epishin. Definitely, kasi syempre babae, bata, tapos super GM siya. Kahit ako nararamdaman ko yan, pagkalaro ko babae, masakit, matablahan, tabla lang yan, masakit na. Lalo na pag natalo. Yan, bishop b7 ang idea to defend the d5 para mapakawalan niya yung knight, mailagay sa e4, c3, yan. Then dito ay nag-bishop h3 si Arian para at least magkaroon ng purpose yung bishop niya sa g2. Then knight e4. So ayan na nga, may knight c3 coming na. Then tinagpas na yung knight. So medyo nainit na dito si Arian. Rook takes e6. And then dito ay nag-knight e5 si Arian. Yan. So yan na yung, diyan na blunder si Arian. Blunder yung knight e5 na yan Kasi dito, dapat lang ang tira ay king g2. So medyo safe pa. Lamang ng kaunti ang black pero medyo mahirap pa. Okay, papaliwanag ko sa inyo bakit king g2 ang tira. Kasi dito pag knight e5, may knight c3. Ito nga yung ginawa ni Vladimir. So knight c3, ang idea kasi may queen takes d4 sacrifice na, then may knight e2, fork. So lalabas, babagsak yung pawn sa d4 ni Arian. So dito ang ginawa ni Arian, nag queen g4. Yan. At dito sa hindi inaasahan, ay sinundan din naman ng napakalaking blunder. Higanting blunder ang ginawa ni Vladimir Epishin. Nag-queen takes d4. Yan. Hoping nakakapture ni Arian and then may knight e2 check, mababawi niya. Blunder nga lang ho yan. Okay? You can guess, you can post the video. After a count of 5 ay tutuloy ko na ho uli. Alin kaya dito yung final shot na ginawa ni Arian na pa-resign si Vladimir. Okay, find the good move. Start. Congratulations po sa lahat ng mga nakakita. Ang final blow na ginawa ay knight f5 check. Siya naman pala ang unang mafo-fork. Masaklap. So for example dito kung mag king f8, may simple knight takes d4. Yan. So simple na lang para kasi pag queen, may knight e2 check pa rin Yan, knight takes d4, then rook takes e5. So madali na. Sa madaling sabi kasi wala na, queenless na Okay? So okay na yan. And wins na. So pag knight f5, nag-resign na. Okay? So, yan ho ang purpose ng king g2 Kung naka king g2 sana, walang sacrifice dito sa d4. Kasi dito ho, ang best move dito, winning na black bishop c8.
Yan. So ideally, may hataw ng rook takes knight si Vladimir, and then after queen takes c8, and then queen takes d4. May mga ganon. Yan lang. Bishop c8 lang ang tira. So dito medyo mahirap na ang datingan ni ni Arian. Pero syempre, ganun talaga. Meron human factor meron talagang pagod. May blind spot. Hindi nyo, super GM yan. Na blind spot. Hindi niya nakita yung simple trick knight f5 ni Arian. Okay? So talagang nabangis si Arian talaga. Panglalaki talaga ang tirada. Kung nagtuloy-tuloy pa ho si Arian, medyo pumreno lang yung ano niya. Medyo parang hindi lang kasi tuloy-tuloy yung paglalaro niya. Pero kung tuloy-tuloy yan, WGM ho yan para sa akin. Talagang nasaksiyan ko yan. Kidis pa lang kami. Malakas na talaga yan. At hindi naman ho sa pag-ano, no? Kasi ano yan nakita ko talaga yan. Hindi lang ho chess player yan. Model pa yan si Arian. Magandang babae yan Kaya syempre, nabighani din si world number 7, Levon Aronian. Syempre, kasi iba talaga ang ganda ng Pilipina ho. Yan ang may pagmamalaki natin bilang mga Pilipino. Okay po, maraming salamat at sana natuto kayo sa game na ito. So again, ay nakikiramay ho tayo sa mga naiwang mahal sa buhay ni Arian, especially sa kanyang minamahal na asawa na si Levon Aronian. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat na matiyagang nanood. At ngayon po, bago po tayo magtapos sa video na ito, ay atin pong isa-shoutout yung mga nakatamang sagot kanina sa puzzle. Ito po ay sila Harvey Kenneth Gonzalez, Vendillion Click, Julius Baldenero, Adrian Galot, Andrew Bagumbayan ng Coronadal, Andre Yao ng Cebu, Eman Halili, Mark Moni Teguia ng 13 Martires Cavite, Jeffrey Dangilan, Dace Flick, Franz Nel Andro, Neil Joshua Lerin, Liera _5, Serrano Family, Eric Corminal, Darwin Casano ng Bicol Albay, Ace Bituin, Resty Castillo, Richmond Ondak ng Noveleta Cavite, Danny Leonor, Asby Eding ng Zamboanga City, Rovan Ogawa ng Japan, John Archie Perez ng Hagunoy, Bulacan. Ayan, isinama ko na po yung bukod sa top 10 na nakatamang sagot, isinama ko na yung mga nagpa-shoutout dahil nag-mention sila ng kanilang natutunan sa video noong i-feature natin yung puzzle na sinagutan natin kanina. Ayan. So again, ito po, i-special shoutout ko rin yung top fan natin sa Facebook page. So ito po, ihabol ko lang kasi nung nakaraan, medyo late ko lang po na ihabol ito, hindi ko pa nagawa. So nakatamang sagot din sila. Sila po ay sila Arnold Corbeta at Roque Restua Abelgas. Ayan, so maraming salamat po. At again, ito po ang ating bagong puzzle na ito. Okay, so it's white to play. Pakihanap po uli ang pinaka-maximum idea na po pwedeng ma-apply ng white dito. So kaya bang ipanalo ng white or tabla lang? Bahala na ho kayo. Comment nyo na lang sa section below. So again, pakikumpleto po, pakitama ang inyong notation para mapili kayo sa top 10. And then ganun pa rin po kung ano yung natutunan nyo sa video na ito. And then inyong pangalan at ang inyong address para naman sa 20 slots shoutout sa susunod nating video. Okay po, maraming salamat sa inyong lahat. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.